Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw, hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa pagkatao? Halina't samahan niyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng damdamin at mga di inaasahang pangyayari. Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pananamit o sa kislap ng kanyang yaman. Pero paano kung ang mundong ating ginagalawan ay matagal nang nabulag ng salapi? Ngayong araw, sabay-sabay nating tutuklasin ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalaking pagkakamali ay ang husgahan ng isang aklat base lamang sa sira nitong pabalat. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng Bangko Gintong Sinag ang unang sumalubong kay Hiraya. Kasunod nito ang halimuyak ng mamahaling pabango, malinis na sahig na gawa sa marmol, at ang hindi maipaliwanag na amoy ng pera. Para itong isang ibang mundo, isang mundong matagal na niyang tinalikuran, at ngayon ay sadya niyang binalikan sa anyong hindi nito makikilala. Agad na tumigil ang mahinang ugong ng mga usapan. Ang mga kliyenteng nakapila, na kanina lang ay abala sa kani-kanilang mga telepono, ay sabay-sabay na napatingin sa kanya. Ang mga mata nila, mapanuri, mapanghusga. Isang babaeng may suot, na mamahaling bestida, ang mabilis na yumakap sa kanyang Hermes bag, na para bang si Hiraya ay isang masamang hangin na maaaring dumungis dito. Isang lalaking naka-Amerikana naman ang bahagyang napatakip sa ilong. Ramdam ni Hiraya ang bawat titig na parang maliliit na karayom na tumutusok sa kaniyang balat. Ang kaniyang damit ay isang luma at kupas na bestida na may ilang tastas sa laylayan. Ang kaniyang tsinelas ay pudpod na sa kalumaan. At sa kaniyang mga bisig, mahigpit niyang yakap ang isang sanggol na natutulog, nababalot ng isang lampin na mas malinis pa ng kaunti sa kaniyang kasuotan. "Huwag kang bibitiw, Hiraya," sabi niya sa sarili. "Ito ang kailangan mong gawin para malaman mo ang totoo." Nagpatuloy siya sa paglakad, bawat hakbang ay mabigat, na para bang lumalakad siya sa putik. Ang makintab na sahig ay sumasalamin sa kanyang kaawa-awang anyo. Nilagpasan niya ang mahabang pila at nagtuloy sa isang bakanteng teller. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matigas na boses ang pumigil sa kanya. "Sandali." Iyon ang boses ng kapangyarihan. Malamig, walang emosyon, lumingon si Hiraya. Isang matangkad na lalaki, sa tantiya niya ay nasa early 30s, ang papalapit sa kanya. Ang suot nitong suit ay halatang mamahalin, perpektong nakabagay sa matipuno nitong pangangatawan. Ang buhok ay maayos na nakasgel, at ang sapatos ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng bangko. Sa dibdib nito, may nakasabit na nameplate, Lino Sandoval, Branch Manager. Tumayo si Lino sa harapan niya, isang pader ng karangyaan at awtoridad. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang sanggol sa kaniyang bisig. Ang mga mata nito ay diretso sa kaniyang mukha, puno ng pagkadismaya. "Anong kailangan mo dito, Ale?" tanong nito. Sapat lang ang lakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. "Kung mamamalimos ka, doon ka sa labas. Nakakahiya sa mga kliyente. Pinapapangit mo ang imahe ng bangko." Ang bawat salita ay tumama kay Hiraya na parang isang sampal. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kaniyang puso. Ang kirot ng pagiging hinusgahan, ngunit hindi niya ipinakita. Sa halip, huminga siya ng malalim at sinalubong ang mga mata nito. Sa isang saglit, may nakita siyang kakaiba sa mga matang yon. Isang bagay na pamilyar, isang anino ng nakaraan. Ngunit mabilis din niyong nawala, napalitan ng pagkainis. "Hindi ako namamalimos," mahinang sagot ni Hiraya. "Ngunit may diin. Kliyente ako, gusto kong mag-withdraw." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Lino. "Kliyente? Sa itsura mong yan?" Tumingin ito sa security guard na nakaposte malapit sa pinto. "Pakiasikaso nga ito."
Paalisin niyo na. Ngunit hindi natinag si Hiraya. Itinaas niya ang isang luma at maruming passbook. Ang mga pahina nito ay naninilaw na. Kailangan kong mag-withdraw. Kahit 500 piso lang. Nag-alinlangan ang security guard. Nagkatinginan ang mga tao. Ang eksena ay nagiging isang palabas na ayaw nilang palampasin. Napabuntong hininga si Lino. Halatang nawawalan na ng pasensya. Tumingin siya sa pinakamalapit na teller, isang batang babae na may pangalang Maya Cruz sa nameplate nito. Ang dalaga ay nakayuko, takot na masangkot. Maya, utos ni Lino. Serbisyuhan mo na yan para matapos na. Bilisan mo. Nanginginig na lumapit si Maya. Yes, sir. Halos pabulong nitong sabi. Iniwasan nitong tumingin kay Hiraya habang kinukuha ang passbook. Account number po? Binigay ni Hiraya ang numero. Bawat pagtipa ni Maya sa keyboard ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng bangko. Si Lino ay nanatiling nakatayo sa tabi, nakahalukip-kip. Ang paa ay naiinip na tumatapik-tapik sa sahig. Pinroseso ni Maya ang request. Tumingin siya sa screen ng computer at ang kaniyang mga daliri ay biglang natigilan sa pagtipa. Kumunot ang noo niya. Tumingin siyang muli, mas malapit, na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Baka nagkamali lang siya ng input. Tinipa niyang muli ang account number. Ngunit parehong mga numero ang lumabas sa screen. Ang maputlang mukha ni Maya ay lalo pang namutla. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa gulat. Pagkatapos ay sa takot. Tumingin siya kay Lino, pagkatapos ay kay Hiraya, at pabalik ulit sa screen. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang boses na lumalabas. Ano ba yan, Maya? Ang bagal mo naman, inis na sabi ni Lino. Kaya ayaw umasenso ng bangkong to dahil sa mga empleyadong tulad mo eh. 500 piso lang, inaabot ka na ng siyam-siyam. Sinubukan ni Maya na magsalita, ngunit ang mga salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Itinuro niya ang screen. Ang daliri ay nanginginig. Naiiritang sumilip si Lino sa monitor. Handa nang sigawan muli ang kawawang empleyado. Ngunit ang mga salitang handa na niyang bitawan ay hindi na kailanman lumabas. Ang kaniyang buong katawan ay nanigas. Ang pagiging arogante sa kaniyang mukha ay napalitan ng lubos na pagkalito. Pagkatapos ay pagkabigla. At sa huli, purong, hindi makapaniwalang sindak. Ang numero sa screen ay hindi 500, hindi rin 1,000 o 1,000,000. Ito ay isang numero na may napakaraming zero na halos hindi na magkasya sa display. Sa gitna ng katahimikan, sa wakas ay nagkaroon ng boses si Maya. Isang boses na basag, nanginginig, at puno ng pagkamangha. At sa lakas na halos marinig ng lahat sa loob ng Bangko Gintong Sinag, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. 100 bilyong piso po ang laman ng account. Ang mga salitang binitawan ni Maya ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Sa isang saglit, walang humihinga, walang kumikilos. Pagkatapos, ang bulungan ay nagsimula. Parang isang apoy na mabilis na kumalat. Mula sa pagiging isang kaawa-awang pulubi, ang babae sa harap nila ay naging isang misteryo. Isang hiwaga na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Para kay Lino Sandoval, ang mga salitang iyon ay hindi bomba. Ito ay isang palakol na direktang tumama sa pundasyon ng mundong binuo niya. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang dugong kanina lang ay kumukulo sa inis, ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Hindi. Imposible. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Isang pagkakamali. Isang technical error. Isang malaking biro ng tadhana. Ngunit nang makita niya ang puting-puti na mukha ni Maya at ang nanginginig nitong mga kamay, alam niyang totoo ang lahat. Gumana ang kanyang isip hindi bilang isang tao, kundi bilang isang branch manager na nasa bingit ng kapahamakan.
ang kaniyang karera. Ang posisyong pinagpaguran niya, pinagpuyatan at pinag-alayan ng lahat. Lahat ng yon ay biglang nag-flash sa harap ng kaniyang mga mata na para bang isang pelikulang malapit ng magwakas. Sa isang iglap, nawala ang aroganteng si Lino. Ang natira ay isang taong desperado. Imposible! Sigaw niya, hindi sa babae, kundi sa kawalan. Mabilis siyang lumapit sa counter, halos itulak ang isang kliyente na nakatayo sa daan. Yumuko siya para tingnan ang screen ng computer. Ang kaniyang mga mata ay nanlalaki habang binibilang ang mga zero. 1, 2, 3, 11, 100 bilyon. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong pagkatao niya. Mabilis siyang umikot paharap sa babae. Ang kanyang muka ay nagbago na. Wala na ang pagkasuklam. Napalitan ito ng isang pilit, nerbyosong nabdalsong ngiti. Ang kanyang boses, na kanina'y matigas at puno ng pang-uutos, ay naging malambing at nanginginig. Ma'am, pasensya na po. Nagkaroon lang po yata ng hindi pagkakaunawaan. Lumunok siya ng malalim. Ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo. Mga staff, bigyan ninyo si ma'am ng upuan. Kumuha kayo ng tubig. Hindi. Tsa, o baka gusto niyo po ng kape, ma'am? Ang biglaang pagbabago sa kilos ni Lino ay mas nakakahiya pa kaysa sa kaniyang naunang pagmamalaki. Ang mga tao sa paligid ay nagpipigil ng tawa. Ang kaniyang mga empleyado ay natataranta. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit si Hiraya ay hindi kumilos. Nanatili siyang nakatayo roon. Ang sanggol ay mahimbing pa ring natutulog sa kaniyang mga bisig. Ang kaniyang mga mata ay malamig pa rin. Walang emosyon. Tumingin siya kay Lino, ngunit ang tingin niya ay parang tumatagos lang dito, na para bang si Lino ay isang salamin na walang halaga. Ma'am, halika po muna kayo sa opisina ko. Nagmamakaawang sabi ni Lino. Mas komportable po kayo doon. Pag-usapan po natin kung ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo. Sa wakas, nagsalita si Hiraya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat na parang bato. Hindi ko kailangan ng tsa, at lalong hindi ko kailangan ng opisina mo. Diretso, matigas, isang sampal na walang kamay. Gusto kong makausap ang may pinakamataas na posisyon sa bangkong ito. Patuloy niya, ang kaniyang tingin ay inilipat niya sa paligid. Sadya at hayagang binabaliwala ang presensya ni Lino. Hindi ang isang simpleng branch manager lang. Gumuho ang mundo ni Lino. Sa harap ng kanyang mga empleyado, sa harap ng mga kliyente, ginawa siyang isang basahan, isang walang kwentang anino. Ang kahihiyan ay parang lason na gumapang sa kaniyang buong sistema. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, ngunit alam niyang anumang sabihin niya ay magmumukha lamang siyang mas kaawa-awa. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay para sa sandaling ito. Ang sandali inatitingalain siya ng mga tao. Ang sandali inasi siya ang may hawak ng kapangyarihan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng yun ay binawi ng isang babaeng nakatsinelas at may bitbit na sanggol. Ang kaniyang pagkatao na binuo niya sa pundasyon ng pera at posisyon ay gumuho sa isang salita lamang. Sino ka ba? Sigaw ng isip niya. Sino kang demonyo ka na bigla na lang sumulpot para sirain ang buhay ko? Sa gitna ng kanyang pagkasira, napansin ni Hiraya ang nameplate sa mesa ng isang teller. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Kinuha niya ito at tinitigan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumaas at tumingin sa nameplate na nakasabit sa dibdib ni Lino. Lino Sandoval. Isang bahagyang ngangisi ang gumuhit sa gilid ng labi ni Hiraya. Isang ngangisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngisi na puno ng lihim, ng sakit, at ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Lino. Isang bagay na tila personal. Naguluhan si Lino. Bakit?
Bakit ganoon na lang ang reaksyon nito sa pangalan niya? Bago pa man siya makapagtanong, isang boses mula sa kanyang likuran ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang boses na pamilyar sa kanya. Isang boses na kinasusuklaman niya. Mukhang may problema ka rito, Lino. Lumingon si Lino at nakita niya si Rico Acosta, ang manager mula sa katabing branch, ang mortal niyang karibal sa promotion. Nakangisi si Rico mula tenga hanggang tenga. Ang mga mata nito ay naglalaro, na para bang isang buwitre na nakakita ng isang hayop na malapit ng mamatay. Baka kailangan mo ng tulong? Alok ni Rico. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ang pagdating ni Rico Acosta ay parang pagbuhos ng gasolina sa isang nasusunog ng bahay. Nakita ni Lino ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng karibal. Si Rico ay hindi naroon para tumulong. Naroon siya para manood, para mag-abang, para siguruhin kapag bumagsak si Lino, siya ang unang tatapak sa ibabaw nito. Ako nang bahala rito, Lino. Sabi ni Rico. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi naman sa kanya. Lumapit ito sa misteryosong babae. Ngumiti ng napakatamis. Ma'am, ako po si Rico Acosta. Isa rin po sa mga manager dito. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin po namin ang anumang naging pagkukulang ng aming staff. Ang salitang staff ay binitawan ni Rico habang nakatingin ng diretso kay Lino. Isang malinaw na insulto, isang deklarasyon ng digmaan, ngunit ang babae ay hindi man lang nangumiti pabalik. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatuon kay Lino. Isang titig na matalim, mapanuri, at sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi maintindihan ni Lino. Isang bakas ng sakit o galit o pareho. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isip ni Lino. Bakit? Bakit ganoon na lang ang epekto ng pangalan niya sa babaeng ito? Lino Sandoval. Paulit-ulit niyang narinig sa isip niya. Anong mayroon sa pangalan na yon? At sa isang iglap, ang ingay ng bangko ay nawala. Ang malamig na hangin ng aircon ay napalitan ng isang mainit at pamilyar na simoy. Ang amoy ng pera ay naging amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng kalachuchi pagkatapos ng ulan. Bigla, wala na siya sa Bangko Gintong Sinag. Nasa ibang lugar na siya. Nasa ibang panahon. Nasa Baryo Amihan siya. Ang init ng araw ay banayad sa kanyang balat. Siya ay isang binatang payat, puno ng pangarap. Nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, may kalyo dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Ngunit ang mga mata niya ay nagniningning sa ambisyon. Sa tabi niya, may isang dalagitang simple ang ganda. Ang buhok nito ay itim na itim, nakatali sa isang simpleng tirintas. Ang mga pisngi ay natural na mamula-mula. At ang mga ngiti nito ay parang kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na gabi. Siya si Hira. Ang kanyang Hira. Hawak niya ang isang maliit at kinakalawang na kutsilyo. Maingat niyang inuukit ang kanilang mga pangalan sa makapal na balat ng puno. Lino plus Hira. Sigurado ka bang hindi magagalit ang may-ari ng punong to? Tanong ni Hira. Ang boses ay parang isang malamyos na himig. Hayaan mo na. Sagot ng batang si Lino. Tumatawa. Ito ang simbolo ng pag-ibig natin. Habang nabubuhay ang punong to, mananatili ang pangako ko sa'yo. At ano naman ang pangako mo? Binitawan ni Lino ang kutsilyo at hinawakan ang mga kamay ni Hira. Ang mga kamay nito ay malambot, kabaligtaran ng sa kanya. Na balang araw, aalis ako dito sa Baryo Amihan. Pupunta ako ng Maynila. Mag-aaral ako, magtatrabaho, yayaman ako. At kapag mayaman na ako, babalikan kita. Pakakasalan kita at bibigyan ng buhay na hindi mo kailanman pinangarap. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kaniyang bibig ng buong katapatan. Iyon ang kaniyang katotohanan. Iyon ang kaniyang tanging pangarap.
Nika, makalipas ang 1 taon, ang pangarap na yon ay nagsimulang magkatotoo. Nakakuha siya ng scholarship sa isang magandang unibersidad sa Maynila. Ang araw ng kaniyang pag-alis ay maulan na para bang nakikidalamhati ang kalangitan. Nakatayo sila sa terminal ng bus. Si Hira ay umiiyak ng walang tunog. Ang mga luha ay patuloy lang sa pag-agos sa kaniyang mga pisngi. Babalik ako, Hira. Paulit-ulit niyang sinasabi habang yakap ito ng mahigpit. Pangako, hintayin mo ako. Inilagay ni Hira ang isang maliit na bagay sa kaniyang palad. Isang anting-anting na gawa sa pinatuyong dahon na nakabalot sa pulang sinulid. Para sa swerte mo, sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Para hindi mo ako makalimutan. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na puno ng pangako. Kahit kailan, hinding-hindi kita makakalimutan. Sumakay siya sa bus nang hindi lumilingon dahil alam niyang kapag lumingon siya, baka hindi na siya makaalis. Habang papalayo ang bus, papalayo rin siya sa buhay na simple, sa babaeng nagmamahal sa kanya ng buo. Papunta siya sa isang bagong mundo. Isang mundo ng mga numero, ng mga gusali, ng pera. Ginoong Sandoval, ang boses ni Rico ang humila sa kanya, pabalik sa kasalukuyan, parang isang sampal. Napakurap-kurap si Lino, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Ang init ng Baryo Amihan ay muling naging ang nagyayelong lamig ng bangko. Ang imahe ni Hira ay naglaho, napalitan ng malamig at walang emosyong mukha ng babaeng nasa harapan niya. Tinitigan niya ito ng maigi. Hinanap niya ang bakas ni Hira sa mukha nito. Ang hugis ng mga mata, medyo hawig. Ang kulay ng balat, pareho. Ngunit ang ekspresyon, magkaibang magkaiba. Hindi. Sabi niya sa sarili, pilit na inaalis ang ideya. Imposible, nagkataon lang. Ang Hira niya ay simple, mahinhin, at puno ng init. Ang babaeng ito ay parang yelo, matigas, malamig, at mapanganib. Ang Hira niya ay iiyak kung masaktan. Ang babaeng ito, parang siya ang kayang manakit. Pinaglalaruan lang ako ng isip ko. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Dahil sa stress, dahil sa sarili, dahil sa takot, pinili niyang ibaon ang alaala. Pinili niyang kalimutan muli ang Baryo Amihan. Ang kailangan niyang harapin ay ang krisis sa kasalukuyan. Kailangan niyang mabawi ang kontrol. Ang nakaraan ay nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ngunit bago pa man siya makabuo ng isang plano, bago pa man niya mabuksan muli ang kaniyang bibig para subukang ayusin ang lahat, nagsalita ang babae. Ang boses nito ay kalmado pa rin, ngunit may bigat at awtoridad na tila kayang magpayanig ng buong gusali. Tumingin ito sa kanilang dalawa ni Rico at pagkatapos ay sa lahat ng mga empleyadong nakatingin sa kanila. Gusto kong makausap ang board of directors, deklara nito. Walang pakiusap. Isang utos, ngayon din. Mula sa kinatatayuan niya, si Hiraya ay isang manunood sa isang dula na siya mismo ang nagsulat. Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata ni Lino. Narinig niya ang pagbago sa tono ng boses nito mula sa pagiging arogante patungo sa pagiging isang nagmamakaawang tuta. At ngayon, nasasaksihan niya ang pagdating ng buwitre. Sa anyo ni Rico Acosta? Laro. Ito ang tingin niya sa lahat ng ito. Isang masakit, mapait, at matagal na niyang plinanong laro. At sa larong ito, hawak niya ang lahat ng alas. Ako nang bahala rito, Lino, sabi ni Rico. At sa isang iglap, ang kapangyarihan sa loob ng espasyong yon ay lumipat. Hindi na si Lino ang sentro ng universo, si Rico, na may ngiting mapanlamang, ay lumapit kay Hiraya na para bang isa itong prinsesang naligaw. Ma'am, ako po si Rico Acosta. Ipagpaumanhin niyo po ang anumang naging asal ng aming
Staff. Ang paraan ng pagbitaw ni Rico sa salitang staff ay sadyang idiniin. Isang patutsada na direkta para kay Lino. Nakikita ni Hiraya ang pagkuyom ng panga ni Lino, ang pamumula ng kaniyang mga tainga. Magaling. Iyon mismo ang gusto niyang makita. Sinadya ni Hiraya na ngitian ng bahagya si Rico. Isang maliit na pabuya. Sapat na para isipin ng lalaki na nasa panig niya si Hiraya. Salamat, Ginoong Acosta. Rico na lang po, ma'am. Mabilis na sagot nito na para bang nanalo sa loto. Napakalaking karangalan po na mapagsilbihan kayo. Halika po. Dinalhan ko na po kayo ng upuan. Mabilis nitong itinuro ang isang eleganteng silya na kinuha pa mula sa loob ng opisina ni Lino. Sa sulok ng kanyang mata, nakita ni Hiraya si Lino na nanatiling nakatayo, parang isang estatwa ng kahihiyan. Walang pumapansin, walang kumakausap. Mula sa pagiging hari ng kaniyang munting kaharian, naging isa na lamang siyang anino. Umupo si Hiraya. Maingat na inayos ang sanggol sa kanyang kandungan. Ramdam niya ang mga mata ng lahat, nakatutok sa kanya. Ang mga tingin na kanina'y puno ng pagkutya ay napalitan ng paghanga, pagtataka, at takot. Gusto niyo po ba ng maiinumin, ma'am? Kape? Tsa? Tanong ni Rico. Tumango si Hiraya. Kape sana. At sa kanya idinagdag ang mga salitang magiging isa pang patalim sa puso ni Lino. Pero gusto ko yung bagong timpla. At gusto ko siya ang gagawa. Ang kaniyang daliri ay dahan-dahang itinuro si Lino Sandoval. Ang katahimikan ay muling bumalik. Maging si Rico ay natigilan sa kanyang sinabi. Ang hilingin sa isang branch manager na magtimpla ng kape ay hindi lang isang insulto. Ito ay isang pagyurak sa pagkatao. Namutla si Lino. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kahihiyan. Tumingin siya kay Hiraya at sa pagkakataong yun, nakita ni Hiraya ang tanong sa mga mata nito. Bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Hindi mo naaalala? Bulong ng isip ni Hiraya. Mabuti. Mas masakit kapag nalaman mo sa huli. Nag-aatubiling tumingin si Lino kay Rico. Naghihintay ng tulong, ngunit si Rico ay ngumisi lang. Narinig mo si Ma'am Lino. Bigyan mo kami ng kape. Walang nagawa si Lino. Bawat hakbang niya patungo sa pantry ay parang isang martsa ng pagkatalo. Ang tunog ng kaniyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay naging tunog ng kadenang hinihila. Habang naghihintay, nagsimulang magkwento si Hiraya. Ang boses niya ay malinaw at sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Alam niyo, may naalala akong kwento. Panimula niya, ang tingin ay nakatuon sa isang mamahaling painting sa pader. May isang puno na lumaki ng napakataas sa gitna ng isang malawak na bukid. Ang mga sanga niya ay umabot sa kalangitan. Ang mga dahon niya'y napakayabong. Ipinagmamalaki niya ang kaniyang taas at ganda. Lahat ay nakikinig. Si Rico ay tumatango na para bang naiintindihan niya ang malalim na kahulugan nito. Pero sa kaniyang paglaki, patuloy ni Hiraya, nakalimutan na niya ang lupa kung saan siya nagsimula. Nakalimutan na niya ang kaniyang mga ugat na siyang nagbibigay lakas sa kanya. Para sa kanya, ang lupa ay marumi, mababa, hindi karapat-dapat sa kaniyang ganda. Ang huling mga salita ay binitawan niya kasabay ng pagbalik ni Lino. Dala-dala ang isang tasa ng kape sa nanginginig na kamay. Kaya isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo. Yumugyog ang buong kalupaan at ang puno. Dahil wala nang matibay na kapit sa lupa, dahil matagal na niyang itinakwil ang sarili niyang mga ugat, ay bumagsak. Inilapag ni Lino ang tasa sa maliit na mesa sa tabi ni Hiraya. Ang tunog ng porselana ay umalingaw-ngaw. Hindi tumingin si Hiraya sa kape. Sa halip,
Tiningnan niya si Lino ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay puno ng kalituhan at sakit. Sa loob-loob ni Hiraya, may isang bahagi niya na nasasaktan para dito. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay anino na lamang ng binatang nangako sa kaniya sa ilalim ng puno ng mangga. Ngunit ang sakit na yon ay mabilis na natabunan ng alaala ng maraming taon ng paghihintay, ng mga luhang pumatak at ng pangakong napako. Hinigpitan niya ang yakap sa sanggol na manika sa kaniyang bisig. Kumukuha ng lakas mula sa simbolo ng kanilang nawalang kawalang malay. Hindi Hiraya, sabi niya sa sarili. Tapusin mo ang sinimulan mo. Dumating ang tawag. Pinapatawag na sila sa boardroom. Ang mga matataas na opisyal ng bangko ay naghihintay. Tumayo si Hiraya. Sa pagpasok niya sa malaking silid na may mahabang mesa, naramdaman niya ang titig ng mga makapangyarihang tao, mga lalaki at babaeng sanay na mag-utos, sanay na makakuha ng gusto nila. Ngunit ngayon, sila ang naghihintay. Sila ang kinakabahan. Naupo siya sa kabisera ng mesa, isang lugar na hindi para sa kanya. Ngunit ngayon ay kanya ng pag-aari. Si Rico ay umupo sa kanyang kanan, na parang isang tapat na alalay. Si Lino ay pinatayo sa isang sulok, malayo sa mesa, na parang isang akusado, isang matandang lalaki na may makapal na salamin ang nagsalita. Ma'am, manalastas, kami po ang bumubuo ng board. Ano po ang maipaglilingkod namin sa isang napakahalagang kliyente na tulad ninyo? Tumingin si Hiraya sa bawat mukha sa silid. Mga mukhang gutom sa pera, mga mukhang handang gawin ang lahat para sa 100 bilyong piso. At sa huli, ang kaniyang mga mata ay muling tumuon kay Lino na nakatayo sa sulok. Ang mukha ay nakayuko sa kahiyan. Huminga siya ng malalim. Oras na. Bago po ang lahat, panimula niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Mayroon lang po akong gustong linawin. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay hindi dahil sa pera. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang tingin hanggang sa muli itong huminto kay Lino. Ang totoo niyan, kilala ko si Ginoong Lino Sandoval. Huminto siya. Hinayaang mabitin sa hangin ang kaniyang mga salita. Hinayaan niyang gumapang ang tensyon sa bawat sulok ng silid. Matagal na. Ang mga salitang binitawan ni Hiraya ay parang isang bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon ng tensyon at pagkalito ay gumapang sa bawat sulok ng boardroom. Matagal na. 2 salita lamang, ngunit sapat na para magtanim ng 1,000 tanong sa isip ng lahat, lalo na kay Lino. Anong ibig mong sabihin? Si Lino ang unang nakabawi ng boses, ngunit ito'y basag at mahina. Ang alaala ng dalagitang si Hira ay pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang multong ayaw siyang tigilan. Ngunit pilit niya itong iwinawaksi. Imposible. Tumingin si Hiraya sa board. Maari ko po ba siyang makausap ng kamilang? 5 minuto lang po. Walang nangahas na tumutol. Maging ang pinakamatandang miyembro ng board ay tumango na lamang. Ang kapangyarihan ay nasa kanya. Iginaya sila ng isang assistant sa isang maliit na opisina sa tabi ng boardroom. Mayroon itong pader na gawa sa salamin, kaya't kitang-kita pa rin sila mula sa labas. Para silang mga isda sa isang aquarium, pinapanood ng lahat. Isang perpektong entablado para sa huling akto ng kanyang paghihiganti. Nang magsara ang pinto, naiwan silang dalawa sa isang nakabibinging katahimikan. Humarap si Lino sa kanya. Ang muka ay puno ng pagmamakaawa at pagkalito. Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Kung may nagawa man akong pagkakamali, pagbabayaran ko. Pero parang personal ang galit mo. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, dahan-dahan niyang inalis ang lumang alampay na nakatakip sa kanyang buhok. Nalaglag ang gusot-gusot na tela sa sahig.
Ang kaniyang buhok, bagamat sadyang ginulo, ay mahaba at itim na itim. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa isang boses na iba. Hindi na ito ang malamig at matigas na boses ng isang bilyonaryo. Ito ay isang boses na malambing, pamilyar, at puno ng nakatagong sakit. Isang boses mula sa nakaraan. Sabi mo, babalik ka, bulong niya. Natigilan si Lino. Ang buong katawan niya ay nanigas. Ang boses na yon, kilala niya ang boses na yon. Sabi mo, patuloy ni Hiraya, dahan-dahang humahakbang palapit. Magtatrabaho ka, yayaman ka, para sa ating dalawa. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Lino. Ang mga pader na binuo niya sa paligid ng kaniyang alaala ay nagsimulang gumuho. Ang mga imahe ng Baryo Amihan ay bumalik ng may buong lakas. Ang tawa ni Hira, ang init ng kamay nito, ang puno ng mangga. Sino ka? Tanong niya muli. Ngunit ngayon, ang kaniyang boses ay nanginginig na sa takot. Takot na malaman ang sagot na alam na pala ng kaniyang puso. Tumingala si Hiraya at sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina, ipinakita niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Sa gilid ng kanyang sentido, malapit sa linya ng kanyang buhok, may isang maliit na peklat. Isang peklat na hugis gasuklay. Naalala mo pa ba to, Lino? Tanong niya. Ang boses ay basag na. Nahulog ako mula sa puno ng mangga. Sa mismong puno kung saan inukit mo ang mga pangalan natin. Sabi mo, yan daw ang magiging palatandaan na kahit anong mangyari, pag-aari mo pa rin ang puso ko. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Lino Sandoval. Ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng tinawag niyang basura. Ang babaeng ipinagtulakan niya palabas. Ang babaeng pinagtimpla niya ng kape sa gitna ng kahihiyan ay hindi isang estranghero. Siya si Hiraya. Ang kaniyang hira. Ang alaala ay bumuhos na parang isang malakas na agos. Ang kanilang mga pangako. Ang kaniyang pag-alis. Ang anting-anting na ibinigay nito, isang anting-anting na itinapon niya sa isang basurahan sa Maynila noong nagsimula na siyang umasenso dahil para sa kanya, ito ay simbolo ng isang kahapon na gusto na niyang kalimutan. Hihira! Ang pangalan ay lumabas sa kaniyang bibig na parang isang hiningang matagal niyang kinimkim. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kaniyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig sa harap ng babaeng sinira niya. Ang lakas na ipinapakita niya kanina ay biglang naglaho. Ang natira ay isang lalaking basag, durog, at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, sabi niya sa gitna ng mga luhang hindi niya na napigilan. Hira, patawarin mo ako. Sinubukan niyang abutin ang kamay nito para humingi ng tawad, para maramdaman muli ang init na matagal na niyang kinalimutan, para bumalik sa isang panahong simple pa ang lahat. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, mabilis na iniatras ni Hiraya ang kanyang kamay na para bang napaso. Ang init na hinahanap ni Lino ay napalitan ng isang nagyeyelong pader. Patawad! Ang salita ay lumabas sa bibig ni Hiraya na puno ng pait, walang bahid ng anumang awa. Isang maikling, mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Ganun lang ba kadali yon para sa'yo, Lino? Isang salita para sa 10 taon? Tumayo siya ng tuwid. Tinitingnan si Lino mula sa itaas. Isang hari na nakaluhod sa harap ng pulubing kaniyang hinamak na siya palang reyna na matagal na niyang itinakwil. 10 taon akong naghintay. Sabi niya, ang boses ay nanginginig hindi sa lungkot, kundi sa galit na matagal nang nakakulong. Bawat araw, umaasa ako. Bawat gabi, ipinagdarasal ko na sana ligtas ka, na sana inaalala mo pa ako, habang ikaw pala, abala sa pagbuo ng bago mong mundo. Isang mundo kung saan ang isang tulad ko ay walang lugar.
Hindi, hindi totoo yan, Hira. Pilit na sabi ni Lino, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Naghirap ako. Gusto ko lang, gusto ko lang umangat sa buhay para sa'yo. Para sa akin? Muling tumawa si Hiraya at sa pagkakataong ito, may kasama ng luha sa kanyang mga mata. Luha ng galit. Kung para sa akin talaga yan, bakit kinalimutan mo ako? Ang lalaking nangako sa ilalim ng puno ng mangga ay parehong lalaki na humamak sa akin ngayon dahil lang sa suot ko. Parehong lalaki na handang ipagtabuyan ng isang ina na may kargang sanggol dahil lang pangit tingnan sa kanyang magarbong bangko. Itinaas niya ang sanggol na manika sa kanyang bisig. Ito ang kinabukasang ipinangako mo sa akin, Lino. Isang pamilya. Ngunit itinapon mo ang lahat ng yon para sa pera, para sa posisyon, para sa mga bagay na kikinang sa mata ng iba. Hira, pakiusap. Huwag mong banggitin ang pangalan na yan. Sigaw niya at sa unang pagkakataon, nabasag ang kanyang kontrol. Pinatay mo si Hira noong araw na pinili mong huwag nang lumingon pa. Ang kaharap mo ngayon ay si Hiraya Manalastas. At nandito ako hindi para makinig sa mga walang kwenta mong dahilan. Nandito ako para singilin ka sa lahat ng utang mo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Isang lalaking may edad na ang pumasok. Matikas ang tindig, nakasuot ng isang simpleng barong ngunit may dala itong awtoridad na hindi matatawaran. Ang kaniyang buhok ay may mga hibla ng puti, ngunit ang kaniyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas at puno ng talino. Tumingin ito sa eksena, kay Hiraya na nakatayo at puno ng galit at kay Lino na nakaluhod pa rin sa sahig, wasak at talunan. Walang pagtataka sa mukha ng lalaki. Tila alam na niya ang kaniyang daratnan. Dahan-dahang huminahon si Hiraya. Pinunasan niya ang kaniyang mga luha at muling isinuot ang maskara ng pagiging kalmado. Tumingin siya sa lalaki, isang tingin na puno ng paggalang. Tito Gani, sabi niya. Ang boses ay malinaw na muli. Lumingon si Lino mula sa sahig. Ang kaniyang mga mata ay nanlalaki sa pagkilala. Isagani Roldan. Isa sa mga pinakamalaking pangalan sa mundo ng negosyo. Isa sa mga may-ari ng bangko. Humarap si Hiraya sa kanyang tiyuhin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis kay Lino. Sa isang malamig at pinal na tinig, ibinigay niya ang hatol. Tito Gani, siya po ang sinasabi ko sa inyo. Ang pangalang Tito Gani ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lino na parang isang kulog. Isagani Roldan. Hindi lang siya isang malaking pangalan sa negosyo. Siya ay isang alamat. Isang taong tinitingala, kinatatakutan, at iginagalang ng lahat. Isa sa mga haligi na nagpapatibay sa mismong institusyon na pinapangarap niyang pamunuan balang araw. At siya ay tiyuhin ni Hiraya. Ang huling sinag ng pag-asa sa puso ni Lino ay tuluyan ng namatay. Tapos na ang laro. Bago pa man magsimula, talo na siya. Halika, sabi ni Isagani sa mahinahon, ngunit may bigat na boses. Hindi ito nakatingin kay Lino. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Hiraya, puno ng pag-aalala na nakalaan lamang para sa isang minamahal na pamangkin. Inakay niya si Hiraya pabalik sa boardroom. Sumunod si Lino. Ang mga paa ay parang may nakakabit na bolang bakal. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kaniyang pagkatalo. Pagpasok nila muli sa silid, ang mga miyembro ng board na kanina'y puno ng pag-aalinlangan ay nakatayo na ngayon. Ang mga mukha ay puno ng paggalang at takot para kay Ginoong Roldan. Maging si Rico Acosta, na kanina'y nagmamayabang, ay nakatayo sa isang sulok na parang isang maamong tupa. Ang mukha ay kasing putla ng papel. Naupo si Isagani sa kabisera ng mesa. Ang lugar na kanina'y inookupa ni Hiraya.
Sa isang kilos lang na ibalik niya ang kaayusan, ang kapangyarihan ay nasa kanya. Tumingin si Isagani kay Lino at sa unang pagkakataon, nakita ni Lino ang laman ng mga mata nito. Hindi galit, hindi pagkasuklam, isang bagay na mas masakit pa roon. Malalim na pagkadismaya. Isang tingin mula sa isang taong inaasahan ang mas mabuti mula sa'yo, ngunit binigo mo. Ginoong Sandoval, panimula ni Isagani. Ang boses ay kalmado, ngunit tumatagos hanggang sa kaluluwa. Alam mo ba kung gaano katagal hinintay ng pamangkin ko ang pagbabalik mo? Hindi nakasagot si Lino. Ang kanyang lalamunan ay sarado. 10 taon, patuloy ni Isagani. Sa loob ng 10 taon, bawat lalaking nanligaw sa kanya ay kaniyang tinanggihan dahil mayroon siyang pangakong pinanghahawakan. Isang pangako mula sa isang binatang taga-Baryo Amihan. Ang bawat salita ay isang dagok. Nakinig ang buong board sa kwento. Nakinig sila kung paanong unti-unting namatay ang pag-asa sa puso ni Hiraya. Kung paanong napilitan siyang tanggapin na hindi na babalik ang lalaking minahal niya. Mabuti na lang, sabi ni Isagani. At may isang mabuting tao na nakakita sa tunay niyang halaga. Si Don Mateo Manalastas, isang matandang biyudo na minahal si Hiraya nang walang hinihintay na kapalit. Ibinigay niya ang kaniyang apelyido at ang kaniyang proteksyon. At nang siya'y pumanaw, ipinamana niya ang lahat kay Hiraya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa tiwala, sa kaniyang kabutihan at talino. Ngayon, naiintindihan na ni Lino ang lahat. Ang yaman ni Hiraya ay hindi isang swerte. Ito ay isang pamana ng pagmamahal, isang pagmamahal na hindi niya kayang ibigay. Pero ang pera ay hindi nakapagpunan sa sugat. Malungkot na sabi ni Isagani, kaya't nag-isip siya ng isang pagsubok, isang paraan para malaman kung ang mundo ba ay tuluyan ng nabulag ng salapi. At sa kasamaang palad, Ginoong Sandoval, ikaw ang naging pinakamalinaw na kasagutan. Sa wakas, nagkaroon ng lakas si Lino para magsalita. Isang huling desperadong pagtatangka na iligtas ang kaniyang sarili. Naghirap po ako, sabi niya. Ang boses ay nanginginig at puno ng pait ng kahapon. Laki po ako sa kahirapan. Ang lahat ng ginawa ko, ang pag-alis ko sa baryo, ang pagsusunog ko ng kilay, ginawa ko po yon para makaahon, para hindi na maranasan pa ang pagiging api. Tumingin sa kanya si Isagani at sa isang saglit may bahid ng awa sa mga mata nito. Ang kahirapan ay isang mabigat na pasanin, Ginoong Sandoval. Ngunit hindi ito isang lisensya para manakit at makalimot. Ginamit mo ang iyong pinanggalingan bilang dahilan para maging isang tao na ikaw mismo ang kinasusuklaman noon. Wala nang masabi si Lino. Wala na siyang maipaglalaban. Ang mismong dahilan na ipinagmamalaki niya ay siya ring naging sandata na sumira sa kanya. Tumingin siya kay Hiraya. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang tiyuhin, tahimik. Ngunit hindi na malamig ang kaniyang mga mata. Sa halip pa niya, may mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng galit o tagumpay. Ito ay luha ng purong sakit. Ang unang palatandaan ng kahinaan na nakita niya mula rito. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang makitang nasasaktan pa rin si Hira at alam niyang siya. At siya lamang ang may kasalanan. Tumayo si Isagani Roldan. Ang kanyang pagtayo ay isang hudyat na tapos na ang usapan. Tumingin siya sa mga miyembro ng board, pagkatapos ay kay Rico, at sa huli, kay Lino. Ang Bangko Gintong Sinag ay itinayo sa pundasyon ng tiwala at integridad. Deklara niya. Ang boses ay malakas at pinal. Ang nangyari ngayong araw ay isang malaking sampal sa lahat ng ating pinaninindigan. Ang paghusga sa isang tao, base sa kaniyang pananamit, ay hindi katanggap-tanggap. Huminga siya ng malalim, hinahanda ang kaniyang huling hatol.
Bilang isa sa mga may-ari ng bangkong ito, sa ngalan ng integridad at dangal, tinatanggal na sa serbisyo si Ginoong Sandoval. Epektibo ngayon din. Ang mga salita ay binitawan. Formal, walang emosyon. Isang selyo sa katapusan ng karera ni Lino Sandoval. Ang tunog ng mga salitang iyon ay mas malakas pa sa sigaw, mas masakit pa sa sampal. Ito ang tunog ng pagguho ng lahat ng kanyang pinangarap. Walang nagsalita pagkaalis ni Isagani Roldan at Hiraya Manalastas sa boardroom. Ang hatol ay naigawad na. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw o sumpa. Si Lino Sandoval ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid, ngunit parang wala na siya roon. Ang kaniyang kaluluwa ay tila humiwalay sa kanyang katawan, nag-iiwan ng isang walang lamang sisidlan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Nagsimula siya ng maglakad pabalik sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay parang yapak ng isang bilanggo, patungo sa kanyang selda. Ang mga empleyadong kanina lang ay takot at gumagalang sa kanya ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang iba'y nagbaba ng tingin sa sahig, ang iba'y nagkunwaring abala. Para siyang isang multo na naglalakad sa sarili niyang libing. Pumasok siya sa kanyang opisina. Ang opisina na simbolo ng lahat ng kanyang tagumpay. Ang pangalan niya sa pinto na gawa sa salamin. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang mamahaling upuan na gawa sa katad. Lahat ng ito, sa isang iglap, ay hindi na kaniya. Kumuha siya ng isang karton. Dahan-dahan, isa-isa, inilagay niya ang kanyang mga gamit. Ang isang mamahaling pluma na regalo sa kanya nung na-promote siya. Ang isang picture frame na naglalaman ng litrato niya. Nakangiti habang tumatanggap ng Manager of the Year Award. Ang isang maliit na paperweight na may logo ng Bangko Gintong Sinag. Mga bagay na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at halaga. Ngayon, ay mga piraso na lamang ng isang basag na pangarap. Wala siyang naramdamang galit. Wala siyang naramdamang lungkot. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan. Parang isang malalim na balon na walang katapusan. Samantala, sa loob ng isang itim at makintab na limousine, tahimik na nakaupo si Hiraya. Ang malambot na leather ng upuan at ang malamig na hangin mula sa aircon ay dapat sana'y nagbibigay ng ginhawa. Ngunit para sa kanya, ito ay parang isang kulungan. Sa labas ng bintana, mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng lungsod ng Pag-asa. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sanggol na manika na nasa kanyang kandungan. Maingat niyang hinaplos ang pisngi nito na gawa sa plastik. Ito na ba yon? Tanong niya sa sarili. Ito na ba ang tagumpay? Nakita niya ang pagbagsak ni Lino. Nakita niya ang kahihiyan sa mga mata nito. Narinig niya ang pagbasag ng pagkatao nito. Nakuha niya ang hustisyang matagal niyang inasam. Ngunit bakit? Bakit parang may kulang? Bakit sa halip na pakiramdam ng pagwawagi, ang nararamdaman niya ay isang nakabibibinging katahimikan sa kaniyang dibdib? Ang plano niya ay perpekto. Ang paghihiganti niya ay natupad. Ngunit ang sakit, naroon pa rin. Hindi ito nawala. Hindi ito nabawasan. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, masaya ka ba, Hira? Ang tanong ay mula sa kaniyang tito Gani na katabi niya. Ang boses nito ay malumanay. Walang bahid ng panghuhusga. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kaniyang mata at tumama sa pisngi ng manika. Ang sagot ay nasa luhang yon. Bit-bit ang karton na puno ng mga labi ng kaniyang dating buhay, lumabas si Lino sa opisina. Dinaanan niya ang cubicle ni Maya Cruz. Nakita niya ang dalaga. Nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak. Hindi niya alam kung ito'y dahil sa takot o sa awa.
Nagpatuloy siya sa paglakad. Walang lumingon. Walang nagsalita. Pagdating niya sa malaking pinto na gawa sa salamin, huminto siya. Naalala niya ang araw na una siyang pumasok dito bilang isang branch manager. Ang pakiramdam ng tagumpay. Ang pakiramdam na sa wakas, narating na niya ang tuktok. Ngayon, lalabas siya sa parehong pinto. Hindi bilang isang hari, kundi bilang isang talunan. Paglabas niya, sumalubong sa kanya ang kulimlim na langit. At kasabay ng kanyang unang hakbang sa bangketa, nagsimulang pumatak ang ulan. Una, ambon lamang. Pagkatapos, isang malakas na buhos na para bang nakikidalamhati sa kanya ang kalangitan. Hindi niya ito ininda. Naglakad siya ng walang direksyon, yakap-yakap ang basang-basa ng karton. Ang kanyang mamahaling suit ay nababasa. Ang kanyang makintab na sapatos ay napuputikan. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadaling sumilong. Ngunit siya ay nagpatuloy lang sa paglakad sa gitna ng ulan. Huminto siya sa tapat ng isang tindahan ng mga mamahaling damit. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang kanyang refleksyon. Hindi isang makapangyarihang branch manager, kundi isang lalaking basang-basa. Mukhang kaawa-awa, yakap ang isang karton na parang ito na lang ang natitira sa kanya sa mundo. Isang basahan. Ang mismong salitang ginamit niya para ilarawan si Hiraya kanina. Ang mapait na katotohanan ay sumampal sa kanya. Lahat ay nawala. Ang trabaho, ang posisyon, ang respeto, ang babaeng minsan niyang minahal, at higit sa lahat, ang kanyang sarili. Sa gitna ng ulan at ng kanyang kawalan ng pag-asa, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa huminto siya sa tapat ng isang maliit na gusali na may kumukutitap na ilaw. Isang salita ang nakasulat sa itaas nito, "Sanglaan." Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mamahaling relos sa kaniyang pulsuhan, isang simbolo ng kaniyang pag-asenso. Pagkatapos, sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang refleksyon ng sawi niyang pagkatao. At dahan-dahan, pumasok siya sa loob ng bahay sanglaan. Ang tunog ng maliit na kampana sa pinto ng sanglaan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Tumulo ang tubig mula sa basang-basa niyang damit, gumagawa ng maliit na lawa sa sementadong sahig. Tumingin sa kanya ang matandang lalaki sa likod ng rehas na bakal. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. Hindi ito ang karaniwang customer na pumapasok dito. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lino. Dahan-dahan niyang hinubad ang Rolex na nakasuot sa kaniyang pulsuhan. Ang relo na yon, ang unang mamahaling bagay na binili niya para sa kaniyang sarili. Isinangla niya ang kalahati ng kaniyang sahod noon para lang mabili ito. Para sa kanya, hindi lang ito relo. Simbolo ito na nakaahon na siya, na hindi na siya si Lino na taga-Baryo Amihan. Maingat niyang ipinatong ito sa ibabaw ng counter. Ang kintab nito ay tila kumukupas sa ilalim ng madilim na ilaw ng sanglaan. "Magkano?" tanong ng matanda. "Kahit magkano," sagot ni Lino. Ang boses ay paos. "Hindi ko natutubusin." Pagkatapos ng relo, isinunod niya ang susi ng kanyang kotse, ang susi ng kanyang kondo, ang mamahaling pluma, ang gintong cufflinks, isa-isa. Ipinatong niya sa counter ang lahat ng simbolo ng kanyang pekeng pagkatao. Hanggang sa ang natira na lang ay ang basang damit sa kanyang katawan at ang kaunting perang papel na ibinigay sa kanya ng matanda. Paglabas niya, tumila na ang ulan. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Naglakad siya, hindi na mabilis, hindi na parang hinahabol ng kung ano. Ngayon, ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Tila bawat isa ay may bigat ng kanyang mga pinagsisisihan. Dinala siya ng kaniyang mga paa sa isang pamilyar na lugar. Isang maliit, mausok na karinderya na nakatago sa isang eskinita. Tindahan ni Aling Nena.
Ito ang lugar kung saan siya madalas kumain noong estudyante pa lang siya. Noong ang laman ng bulsa niya ay sapat lang para sa isang order ng kanin at adobong sitaw. 10 taon na siyang hindi nakabalik dito. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng sinaing at ginigisang bawang ay sumalubong sa kanya. Walang nagbago. Ang mga mesang nakabalot sa plastik, ang mga upuang may kaunting sira, at si Aling Nena, mas may edad na, pero ganoon pa rin ang ngiti. O iho, saan ka napadpad? Akala ko, nakalimutan mo na kami. Bati nito, na para bang kahapon lang sila huling nagkita. Hindi siya nakilala ni Aling Nena bilang si Ginoong Lino Sandoval, ang branch manager. Nakilala siya nito bilang si Lino, ang payat na estudyanteng laging nag-aabot ng eksaktong bayad. Umupo siya sa isang bakanteng mesa sa sulok. Isang kanin po at adobong sitaw, Aling Nena. Nang ilapag ang pagkain sa harap niya, isang simpleng plato ng kanin at gulay, nagsimulang manlabo ang kanyang mga mata. Ang pagkain ay simple, ngunit ang lasa ay nagpabalik sa kanya sa isang panahong mas simple. Isang panahong ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa presyo ng kinakain mo, kundi sa kung busog ang tiyan mo. Kumain siya ng dahan-dahan. Bawat subo ay isang pag-alala. Bawat subo ay isang pagtanggap. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, naramdaman niyang totoo ang kaniyang kinakain. Naramdaman niyang totoo ang kaniyang pag-upo roon. Naramdaman niyang nagiging totoo siyang muli. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang kaniyang luma at basang cellphone. Maraming missed calls mula sa mga katrabaho, sa mga kliyente, sa bangko. Hindi niya pinansin. Isang numero lang ang hinanap niya. Isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Nanay. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Hello? Sino to? Tanong ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Hindi nakapagsalita si Lino. Ang boses ng kanyang ina ay parang isang susi na nagbukas sa lahat ng emosyon na pilit niyang ikinukulong. Ang lungkot, ang pagsisisi, ang pangungulila. Hello, may tao ba riyan? Nay, ang salita ay lumabas na parang isang hikbi. Si Lino po ito. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay narinig niya ang isang basag na tinig. Lino, anak. Diyos ko, Lino. Kumusta ka na? Bakit ngayon ka lang tumawag? At doon, sa gitna ng isang maingay na karinderya, habang hawak ang isang plato na pinagkainan ng adobong sitaw, umiyak si Lino Sandoval. Umiyak siya para sa lahat ng nawalang taon, para sa lahat ng kanyang pagkukulang, para sa lahat ng sakit na idinulot niya, hindi lang kay Hiraya, kundi pati na rin sa sarili niyang pamilya. Kinabukasan, nagising siya sa isang maliit na kwarto, sa isang murang paupahan. Dala ang natitirang pera, bumili siya ng papel at ballpen. Naupo siya sa sahig at nagsimulang magsulat. Hindi ito isang sulat ng paghingi ng tawad, hindi rin ito isang sulat ng pagpapaliwanag. Ito ay isang sulat ng pag-amin. Inamin niya ang lahat. Ang kanyang takot sa kahirapan, ang kanyang pagiging sakim sa tagumpay, ang kanyang paglimot sa mga taong nagmahal sa kanya, ang kanyang pagtataksil hindi lang kay Hira, kundi sa sarili niyang pagkatao. Hindi niya alam kung ipapadala niya ba ito. Hindi niya alam kung mababasa ba ito ni Hiraya. Ngunit kailangan niyang isulat, kailangan niyang ilabas para sa sarili niya. Pagkatapos magsulat, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Tapos na ang pagtakbo. Tapos na ang pagtatago. Ngayon, handa na siyang harapin ang lahat. Ngunit bago iyon, mayroon pa siyang isang huling bagay na kailangang gawin. Isang huling tama sa gitna ng lahat ng kaniyang pagkakamali. Ang balita tungkol sa nangyari sa Bangko Gintong Sinag ay mabilis na kumalat. Isang emergency board meeting ang muling ipinatawag para pag-usapan ang pinsala sa imahe ng bangko.
Naroon si Hiraya, kasama ang kaniyang Tito Gani. Ang tensyon sa silid ay mas matindi pa kaysa sa dati. Si Rico Acosta ay nagpipresenta ng kaniyang mga mungkahi kung paano i-control ang damage. Sa gitna ng kaniyang presentasyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Walang kumatok, walang nagpaalam. Lahat ay napatingin at lahat sila ay natigilan. Pumasok si Lino Sandoval, ngunit hindi na siya ang Lino na nakilala nila. Wala na ang mamahaling suit, ang makintab na sapatos, ang aroganteng tindig. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay hindi na naka-gel. Ang kanyang mukha ay may bakas ng kalungkutan, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. Isang liwanag ng determinasyon at kapayapaan. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng dati niyang mga kasama, sa mukha ni Rico na puno ng gulat. At sa huli, sa mukha ni Hiraya, hindi siya ngumiti, hindi rin siya sumimangot. Tinitigan lang niya ito, isang tingin na nagsasabing, nandito ako, handa na ako. Nesa po, ang pagpasok ni Lino sa boardroom ay parang isang malakas na hangin na biglang humampas sa loob ng isang tahimik na silid. Bawat isa ay natigilan. Ang presentasyon ni Rico Acosta ay biglang naputol. Ang mga bulungan ay namatay. Lahat ng mga mata ay napako sa lalaking nakatayo sa may pinto. Mula sa kaniyang kinauupuan, pinanood ni Hiraya ang bawat kilos ni Lino. Iba na siya. Hindi lang sa pananamit, may nagbago sa kaniyang tindig. Wala na ang yabang. Wala na ang pilit na pagpapakita ng kapangyarihan. Ang lalaking nasa harapan nila ngayon ay tila mas payapa, mas buo, kahit pahalatang nagdaan ito sa isang matinding pagsubok sa loob lamang ng isang gabi. Anong ginagawa mo dito? Si Rico ang unang nakabawi sa pagkabigla. Ang boses ay puno ng galit at pagtataka. Wala ka ng karapatan dito. Security! Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, itinaas ni Isagani Roldan ang kaniyang kamay. Isang hudyat para tumahimik ang lahat. Tumingin siya kay Lino. Ang mga mata ay mapanuri. Ginoong Sandoval, mayroon ka bang nais sabihin? Hindi tumingin si Lino kay Rico. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa dalawang tao sa silid. Kay Isagani at higit sa lahat, kay Hiraya. Huminga siya ng malalim. Opo, Ginoong Roldan. Mayroon po. Naglakad siya palapit sa mesa, hindi sa paraang mayabang, kundi sa paraang mapagkumbaba. Huminto siya sa paanan ng mahabang mesa, hindi sinusubukang angkinin ang anumang espasyo. Hindi po ako naparito para humingi ng pangalawang pagkakataon. Panimula niya, ang boses ay kalmado at malinaw. Hindi ako naparito para bawiin ang trabaho ko, at lalong hindi ako naparito para magdahilan. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga dating kasamahan. Naparito ako para akuin ang lahat ng pagkakamali ko at para humingi ng tawad. Tumingin siya ng diretso kay Hiraya. Ang puso ni Hiraya ay biglang kumabog ng malakas. Hiraya, sabi ni Lino, at sa pagkakataong ito, ang pangalan ay binitawan niya ng may buong paggalang at pagsisisi. Hindi ako hihingi ng tawad dahil isa ka ng bilyonaryo. Hindi ako hihingi ng tawad dahil ipamangkin ka ni Ginoong Roldan. Humihingi ako ng tawad dahil sinaktan ko si Hira ng Baryo Amihan. Isang bagay ang kumirot sa puso ni Hiraya. Ang pagbanggit sa pangalang Hira ay nagpabalik sa lahat ng alaala. Ang tamis, ang sakit, ang pangungulila. Patawad, patuloy ni Lino. Dahil nabulag ako ng ambisyon. Patawad dahil ang takot ko sa kahirapan ay ginawa kong dahilan para maging isang taong hindi na makatao. Patawad dahil sa kagustuhan kong patunayan ang sarili ko sa mundo. Ang mismong sarili ko ang nawala sa proseso. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. At sa inyong lahat, humihingi rin ako ng tawad. Dahil bilang isang leader,
Binigo ko kayo. Lumikha ako ng isang kultura sa aking branch na sumusukat sa halaga ng tao base sa laman ng kanilang bank account. Isang kulturang puno ng takot at paghuhusga. At iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Ang kanyang mga mata ay napunta sa direksyon ni Maya Cruz na naroon din para mag-report. Tumingin siya sa dalaga. "Maya, salamat," sabi niya, na ikinagulat ng lahat. "Salamat dahil sa gitna ng lahat ng pressure, pinili mo pa ring gawin ang tama. Ipinakita mo ang kabutihang loob na matagal ko nang kinalimutan." Napayuko si Maya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Pagtatapos ni Lino, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay puno na ng isang bagong tuklas na katatagan. Ang kahirapan ang nagtulak sa akin. Pero ako ang nagdesisyon na talikuran ang aking pinagmulan. Ako ang nagdesisyon na unahin ang pera kaysa sa tao. At ako ang handang harapin ang lahat ng resulta ng mga desisyong yon. Natahimik ang buong silid. Ang mga salita ni Lino ay hindi mga salita ng isang taong nagmamakaawa. Ito ay mga salita ng isang taong tuluyan ng tinanggap ang kanyang pagkakamali. Isang pag-amin na walang bahid ng pag-aalinlangan. Naramdaman ni Hiraya ang pagbabago sa hangin. Ang galit na matagal niyang kinimkim sa kanyang dibdib ay tila unti-unting napapalitan ng ibang emosyon. Paghanga, respeto, o marahil isang maliit na sinag ng pag-asang may natitira pa sa binatang minahal niya noon. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumalikod na si Lino. Tapos na ang kanyang misyon. Ngunit bago siya tuluyang umalis, humarap siyang muli kay Hiraya. Isang huling tingin. Isang huling salita. "Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran, Hira," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. "Iyon ay isang bagay na wala akong karapatang hilingin. Pero sana, balang araw, mapatawad mo ang sarili mo sa pagdadala ng galit na yan." Ang mga salitang yon ay tumama kay Hiraya ng mas malakas kaysa sa anumang insulto. Mapatawad mo ang sarili mo. Tama siya. Sa lahat ng ito, hindi lang si Lino ang kaniyang sinasaktan. Sinasaktan din niya ang kaniyang sarili sa pagkapit sa galit. Tumalikod na si Lino. Naglakad siya patungo sa pinto. Walang pumigil sa kanya. Walang nagsalita. Pinanood siya ni Hiraya habang papalayo. Ang lalaking sumira sa kaniyang puso. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamasakit na aral. At ngayon, ang parehong lalaki na nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagsisisi. Bago pa man niya mahawakan ang pinto, biglang tumayo si Hiraya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya pinag-isipan. Isang bagay lang ang alam niya. Hindi pa tapos ang kwento nila. Ang pagsasara ng pinto sa pag-alis ni Lino ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Ngunit para kay Hiraya, ang mas malakas na umalingaw-ngaw ay ang mga huling salita nito. "Sana, balang araw, mapatawad mo ang sarili mo sa pagdadala ng galit na yan." Ang galit. Iyon ang naging kalasag niya sa loob ng 10 taon. Iyon ang naging panggatong niya para buuin ang planong ito. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para harapin si Lino nang hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Ngunit ngayon, sa isang iglap, ang kalasag na yon ay tila naging isang mabigat na kadena. Ang tagumpay niya ay may lasang abo dahil ang hustisyang nakuha niya ay hindi naghilom sa sugat. Pinagdusa niya si Lino. Oo. Ngunit sa proseso, pinanatili niyang buhay ang sakit sa sarili niyang puso. "Well, that settles that," sabi ni Rico Acosta. Sinusubukang bawiin ang atensyon ng lahat. Ang kaniyang boses ay nanginginig pa rin. Ngunit pilit niyang ipinapakita na siya pa rin ang may kontrol. "Mama Nalastas, tungkol po sa inyong account, kami na po ang bahala.
sa mabilis at maayos na pag-transfer ng inyong hindi ko i-withdraw ang pera. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Hiraya bago pa man niya ito lubusang mapag-isipan. Ngunit sa sandaling nasabi niya ito, alam niyang iyon ang pinakatamang desisyon. Tumingin siya sa mga naguguluhang mukha ng Board of Directors. Ang tunay na yaman ng isang bangko, panimula niya, ang kanyang boses ay mayroon ng bagong kalinawan, isang bagong kapangyarihan na hindi nagmumula sa pera, kundi sa paninindigan. Ay hindi nakasulat sa mga financial statements nito. Ito ay nasa tiwala ng mga tao. Ang tiwalang ibinibigay ng isang maliit na magsasaka na nagdedeposito ng kanyang pinaghirapan. Ang tiwalang ibinibigay ng isang ina na nag-iipon para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang tiwalang kapag pumasok sila sa loob ng gusaling ito, sila ay ituturing na tao. Tumingin siya sa kanyang Tito Gani na nakikinig lamang. Pinapabayaan siyang magdesisyon para sa sarili. Ang nangyari kahapon ay isang sintomas ng isang malalim na sakit. Patuloy ni Hiraya. Isang sakit kung saan ang numero ay mas mahalaga kaysa sa pangalan, kung saan ang suot ay mas mahalaga kaysa sa pagkatao. At kung aalisin ko ang aking pera, iiwanan ko lang ang sakit na yon para lalo pang lumala. Huminga siya ng malalim, hinahanda ang kaniyang huling baraha. Kaya't hindi ko alisin ang aking pera. Sa halip, gusto kong gamitin ito. Ang lahat ay nakikinig. Bawat isa ay nakabitin sa kaniyang susunod na sasabihin. Gusto kong magtatag ng isang bagong pondo sa ilalim ng Bangko Gintong Sinag. Isang pondo na tutulong sa mga maliliit na negosyante, iyong mga karaniwang hindi pinapansin ng malalaking bangko. Isang pondo na magbibigay din ng training sa lahat ng empleyado, mula sa security guard hanggang sa mga manager, tungkol sa empathy at sa tunay na kahulugan ng serbisyo. Tatawagin natin itong Amihan Fund. Ang pangalan ay nagbigay ng isang pamilyar na kirot at init sa kanyang puso. Isang pagkilala sa kanilang pinagmulan, isang pag-asa para sa isang mas magandang simula. Ang mukha ni Rico Acosta ay gumuho. Ang plano niyang makuha ang posisyon ni Lino at ang pabor ng bilyonaryong kliyente ay nagmistulang abo. Ang planong inihain ni Hiraya ay kabaligtaran ng lahat ng kaniyang pinaniniwalaan. At para sa mamamahala ng proyektong ito, dagdag ni Hiraya, mayroon na akong napipili. Tumingin siya sa direksyon ni Maya Cruz na tahimik na nakatayo sa isang sulok, nakikinig sa lahat. Gusto kong inominate si Binibining Maya Cruz. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Po? Ako po. Oo, ikaw, sabi ni Hiraya na may isang maliit na ngiti. Dahil sa gitna ng lahat ng nangyari, ikaw lang ang nagpakita ng simpleng kabaitan. At sa huli, iyon ang pinakamahalagang puhunan sa lahat. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ng boardroom. Ang hangin na kanina'y puno ng takot at kasakiman ay napalitan ng isang bagay na mas magaan. Pag-asa. Ngumiti si Isagani Roldan, isang ngiting puno ng pagmamalaki para sa kanyang pamangkin. Tumango siya sa board. Isang napakagandang mungkahi. Sang-ayon ba ang lahat? Walang tumutol. Paano sila tututol? Si Hiraya Manalastas ay hindi lang nagligtas sa imahe ng bangko. Binigyan niya ito ng isang bagong kaluluwa. Ngunit habang nagkakagulo ang board sa pag-aproba ng plano, isang tao lang ang nasa isip ni Hiraya. Si Lino. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makausap. Nang hindi nagpapaalam, mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng boardroom. Narinig niya ang tawag ng kaniyang Tito Gani, ngunit hindi siya lumingon. Tinakbo niya ang mahabang pasilyo, ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Nilagpasan niya ang mga nagtatakang mukha ng mga empleyado. Nakita niyo ba si Ginoong Sandoval? Tanong niya sa security guard sa lobby. Kalalabas lang po, ma'am. Dun po papunta. Itinuro nito ang direksyon. Tinulak niya ang malaking pinto na salamin
at tumakbo palabas. Sinalubong siya ng ingay at init ng hapon. Inilibot niya ang kaniyang paningin. Sa kaliwa, ang pila ng mga taxi. Sa kanan, ang sakayan ng bus. At doon, nakita niya siya. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang pila sa sakayan ng bus. Hindi siya nakatingin sa daan. Nakatingala siya sa kulimlim na langit. Ang kanyang mga balikat ay relax, hindi na tensyonado. At sa kanyang muka sa kabila ng lahat ng nangyari, ay may isang ekspresyon na hindi pa kailanman nakita ni Hiraya sa kanya. Kahit noong mga simple pa nilang araw sa Baryo Amihan. Kapayapaan. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay na nilikha ng insidente sa Bangko Gintong Sinag ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga positibong balita tungkol sa bagong tatag na Amihan Fund. Sa ilalim ng pamumuno ng ngayon ay mas kumpiyansa ng si Maya Cruz. Ang pondo ay nagsimula nang gumawa ng pangalan bilang isang institusyon na may puso. Ngunit malayo sa kumikinang ng mga gusali ng lungsod ng Pag-asa, sa isang lugar kung saan mas mabagal ang takbo ng oras, isa pang pagbabago ang nagaganap. Sa Baryo Amihan, ang sikat ng araw ay may ibang init. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng bukirin at sariwang damo. Dito, si Lino Sandoval ay hindi na si Ginoong Sandoval, ang de kotse at de suit na manager. Dito, siya lang ulit si Lino, ang anak ni Mang Cardo na karpintero. Ginamit niya ang maliit na perang natira sa kanya mula sa sanglaan para bumili ng mga yero, pako at semento. Kasama ang kaniyang ama at ilang mga kababaryo. Abala sila sa pagkukumpuni ng bubong ng maliit na pampublikong paaralan na nasira ng huling bagyo. Ang kaniyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga dokumento, ay muli nang nagkakakalyo. Ang kaniyang balat, na dati iniingatan sa aircon, ay maitim na dahil sa araw. Ngunit ang pagod na nararamdaman niya sa pagbubuhat at pagpupukpok ay may kasamang kakaibang ginhawa. Isang pakiramdam na mayroon siyang silbi. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno, narinig niya ang tawanan ng mga bata na naglalaro sa paligid ng paaralan. Pinanood niya sila. Ang kanilang mga ngiti ay simple. Ang kanilang kaligayahan ay totoo. Naalala niya ang sarili niya. Ganoon din kasimple bago siya nilamon ng pangarap na umasenso. Dito, sa gitna ng alikabok at pawis, unti-unti niyang natatagpuan muli ang lalaking matagal na niyang iniwan. Habang abala siya sa panonood sa mga bata, isang itim na kotse na halatang hindi taga-baryo ang dahan-dahang pumarada sa di kalayuan. Napakunot ang noo ng mga tao. Sino ang bibisita sa kanilang liblib na lugar? Bumukas ang pinto ng kotse. At mula rito, bumaba ang isang babae. Hindi siya nakasuot ng kupasing bestida. Hindi rin siya nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang. Sa kanyang mukha, walang bakas ng kolorete. Simple. Totoo. Ito si Hiraya, ang tunay na Hiraya. Natigilan si Lino. Ang martilyo na hawak niya ay tila bumigat. Ang ingay ng mga bata sa paligid ay biglang nawala. Sa isang saglit, ang mundo niya ay umikot lamang sa babaeng dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin. Tatakbo ba siya? Magsasalita? O mananatili na lang na parang isang estatwa? Naglakad si Hiraya. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Lino. Nilagpasan niya ang mga nagtatakang tingin ng mga kababaryo. Huminto siya ilang hakbang mula sa kinatatayuan ni Lino. Tinitigan nila ang isa't isa sa gitna ng isang mahabang katahimikan. Walang galit, walang panunumba. Tanging isang malalim na pag-unawa na tila nababasa nila ang lahat ng hindi masabi sa pamamagitan lang ng mga mata.
Mukhang napapagod ka. Si Hiraya ang unang bumasag sa katahimikan. Ang boses niya ay mahinahon, walang bahid ng anumang pait. Tumango lang si Lino. Hindi niya magawang magsalita. Nag-aalala ang nanay mo, patuloy ni Hiraya. Sinabi niya sa akin na narito ka. Araw-araw ka raw nagtatrabaho pero halos hindi ka kumakain. Ngayon lang napagtanto ni Lino. Kaya pala alam ni Hiraya kung nasaan siya. Nag-usap sila ng nanay niya. Ang dalawang babaeng pinakamahalaga sa buhay niya na pareho niyang sinaktan. Bakit? Bakit ka nandito, Hira? Sa wakas ay naitanong niya. Ang pangalan ay lumabas ng natural sa kanyang mga labi. Hindi agad sumagot si Hiraya. Sa halip, nagsimula siyang maglakad. Isang hudyat para sumunod si Lino. Naglakad sila na nang walang salita. Palayo sa paaralan. Palayo sa mga mapanuring mata. Dinala sila ng kanilang mga paa sa isang pamilyar na daan. Isang landas na pareho nilang kabisado. Ang landas patungo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Naroon pa rin ito. Mas matayog, mas mayabong, ngunit naroon pa rin. Ang mga ugat nito ay mas malalim na nakabaon sa lupa. At sa balat nito, kupas na ngunit nababasa pa rin, ay ang mga pangalang inukit nila 10 taon na ang nakalipas. Lino plus Hira, huminto sila sa ilalim ng puno. Sa lilim na minsay naging saksi sa kanilang mga pangarap. Nandito ako, panimula ni Hiraya, habang hinahaplos ang ukit sa puno. Dahil meron din akong kailangang aminin. Humarap siya kay Lino. Noong araw na yon sa bangko, sinabi mo na sana mapatawad ko ang sarili ko. At tama ka. Ang pinakamabigat na dalahin ay hindi ang ginawa mo sa akin, kundi ang ginawa ko sa sarili ko. Hinayaan kong kainin ng galit ang puso ko sa loob ng maraming taon. Ginawa kitang dahilan para isara ang sarili ko sa mundo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lino. Napatawad na kita, Lino. Matagal na. Noong araw na umalis ka ng boardroom matapos mong aminin ang lahat, doon pa lang, pinatawad na kita. Ang hindi ko mapatawad ay ang sarili ko. Ang pag-amin na yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw, isang pagpapakumbaba na hindi inaasahan ni Lino. Hira, ako. Hayaan mo muna akong matapos, sabi niya na may maliit na ngiti. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iyo, Lino. Para din sa akin. Para makalaya na ako. Para makalaya na tayong dalawa sa anino ng punong ito. Sa wakas naintindihan ni Lino, ang pagbabalik ni Hiraya ay hindi para manumbat. Ito ay para maghilom, dahan-dahan, sa ilalim ng puno na naging simbolo ng kanilang nasirang pangako. Inabot ni Lino ang kanyang kamay. Isang kamay na magaspang, may kalyo, at marumi dahil sa trabaho. Isang kamay na totoo. Nag-alinlangan si Hiraya sa isang saglit. Pagkatapos, dahan-dahan din niyang iniabot ang kanyang kamay at ipinatong ito sa palad ni Lino. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito iniwas. Walang pader. Walang lamig. Tanging ang init ng dalawang taong handa nang magsimulang muli. Kung ganon, sabi ni Lino, ang boses ay puno ng isang bagong pag-asa. Sabay tayong magsimula muli. Ilang buwan ang lumipas. Sa gitna ng abalang lungsod ng Pag-asa, may isang maliit na coffee shop na nagngangalang Kalinaw Kapehan. Hindi ito magarbo. Ang mga mesa ay gawa sa simpleng kahoy, ang mga ilaw ay maligamgam, at ang amoy ng bagong giniling na kape ay humahalo sa amoy ng mga librong nakadisplay sa isang estante. Ito ang lugar na pinili ni Hiraya. Nakaupo siya sa isang mesa sa tabi ng bintana, dahan-dahang humihigop sa kanyang tasa. Payapa ang kanyang mukha. Ang bigat na dati laging nakapinta sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho. Maya-maya pa, tumunog ang kampana sa pinto. Pumasok si Lino. Nakasuot lamang siya ng isang malinis na polo shirt at pantalon. May dalang isang lumang leather portfolio. Sa kanyang paglakad, meron ng kumpiyansa,
Ngunit hindi ito ang kumpiyansa ng isang mayabang na manager. Ito ay ang kumpiyansa ng isang taong kilala na ang kaniyang sarili. "Pasensya na, nahuli ako," sabi niya. Ngumingiti habang umuupo sa tapat ni Hiraya. Medyo mahirap palang makipag-usap sa mga supplier ng hardware. "Ayos lang," sagot ni Hiraya. "Kamusta ang pag-aayos sa eskwelahan?" "Malapit nang matapos," masiglang sabi ni Lino. Inilabas niya ang ilang mga papel mula sa kaniyang portfolio at inilatag sa mesa. Pero hindi lang yon. Ito yung pinag-usapan natin. Ang plano para sa livelihood program para sa mga kabataan sa baryo. Gagamitin natin ang lumang bodega bilang training center para sa karpinterya at paghahabi. Habang ipinapaliwanag ni Lino ang bawat detalye ng plano. Ang budget, ang mga posibleng partner, ang inaasahang resulta, nakikinig lang si Hiraya. Ang Lino na nasa harapan niya ngayon ay puno ng sigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa kislap ng pera, kundi dahil sa isang tunay na layunin. "Maganda ang plano," sabi ni Hiraya pagkatapos. "Aprobado ng Amihan Fund." Napangiti si Lino. "Salamat, Hira. Salamat sa tiwala." Nagkatinginan sila at sa isang iglap, naalala nila ang lahat. Ang bangko, ang sigawan, ang pagluhod, ang paghatol. Ngunit ngayon, wala nang sakit. Isang nakakaaliw na alaala na lang ito ng isang malayong bagyo. "Sinong mag-aakala?" sabi ni Lino na may bahagyang tawa, "na ang lahat ng ito ay magsisimula sa isang babaeng may dalang bilyon at isang napakasungit na manager." Natawa si Hiraya. Isang tunay, magaan na tawa, at isang napakadramatikong tasa ng kape. "Si Maya pala," pag-iiba ni Lino. "Kinausap ko nung isang linggo. Sabi niya, ang galing daw ng mga unang batch ng small business applicants para sa pondo. Siya na mismo ang nag-i-interview sa kanila. Bagay na bagay sa kanya ang maging leader." "Sinabi ko na sa'yo," sabi ni Hiraya. "Nasa kanya ang puso para sa trabahong yon." Humigop sila ng kani-kanilang kape sa isang komportableng katahimikan. Pagkatapos, tumingin si Hiraya kay Lino. "May isa pa pala akong hindi nasasabi sa'yo." "Ano yon?" "Yung sanggol," sabi niya. "Manika lang yon." Natigilan si Lino. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang ngumiti. "Alam ko. Alam mo? Hindi noong una," pag-amin ni Lino. "Pero habang iniisip ko, napagtanto ko. Walang sanggol na kayang matulog ng ganoon, kahimbing sa gitna ng ganoong kaguluhan. Ginamit ko yon para mas maging kapani-paniwala ang itsura ko." Sabi ni Hiraya, ang tingin ay bahagyang lumayo. "Pero tama ka. Siguro, may mas malalim na dahilan. Siguro, simbolo yon ng nawala sa atin. Ang innocence natin. Ang mga pangarap nating simple na binuo natin sa ilalim ng puno ng mangga." Tumingin muli si Lino kay Hiraya. Sa pagkakataong ito, ang tingin niya ay mas malalim. Hindi ito ang tingin ng isang binatang nangangarap, kundi ang tingin ng isang lalaking nakatagpo na ng kaniyang sarili. Nakita niya si Hiraya hindi bilang ang multo ng kaniyang nakaraan, hindi bilang ang bilyonaryong sumira sa kanya, kundi bilang ang babaeng nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging buo muli. At nakita rin siya ni Hiraya, hindi bilang ang lalaking nanakit sa kanya, kundi bilang ang lalaking nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kaniyang mga pagkakamali at magsimulang muli mula sa simula. Walang sinabi, walang pangako. Ngunit sa kanilang mga mata, may isang pag-unawa, isang pag-asa para sa isang posibleng kinabukasan. Isang kinabukasan na hindi itatayo sa mga napakong pangako ng kahapon, kundi sa isang matibay na pundasyon ng respeto, pagpapatawad, at isang pagmamahal na mas matatag at mas totoo. Ang kanilang mga kamay ay nanatili sa magkabilang gilid ng mesa.
Ngunit ang kanilang atensyon ay natuon sa 2 tasa ng kape sa gitna. Magkatabi, ang usok ay sabay na umaakyat pa itaas, nagsasama sa hangin. Isang simbolo ng isang mainit at bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Nalino at Hiraya sa 1 tasa ng kape na simbolo ng isang bagong umaga. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng kanilang pagsubok, pighati, at sa huli, paghilom. Ang samahan ninyo sa amin sa bawat sandali ay ang siyang nagbibigay buhay at kulay sa bawat salitang aming binibitawan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko po maiwasang pagnilayan kung gaano kadalas tayong nagiging sileno, nalulunod sa pagnanais na umangat, at kung minsan, nakakalimutan ang mga dalampasigang ating pinanggalingan, at kung gaano rin tayo nagiging si Hiraya, nagkikimkim ng sakit, nagtatayo ng mga pader sa ating puso, sa takot na muling masaktan. Ang kanilang istorya ay isang paglalakbay na sumasalamin sa ating lahat. Higit sa lahat, ang kanilang kwento ay isang paalala na ang pagpapatawad ang pinakamagandang regalong maibibigay natin, hindi lamang sa taong nagkasala, kundi lalo na sa ating mga sarili. Ito ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng kahapon. Ito rin ay isang paalala na ang tunay na halaga ay hindi kailanman masusukat ng salapi o posisyon, kundi ng kabutihan at ng kakayahang makita ang liwanag sa kapwa, kahit pa natatakpan ito ng anino ng pagkakamali. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong babaunin mula sa paglalakbay ni Nalino at Hiraya? Ang inyong mga saloobin ay musika sa aming pandinig at inspirasyon para sa mga susunod pang kwento. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong yugto ng buhay at pag-ibig.